Lahat tayo gusto ang pakiramdam na tayo ay minamahal at inaalagaan. Gusto natin yung parang binibaby tayo, para bang feeling prinsesa at prinsipe tayo, 'di ba? Wala naman sigurong tao na ayaw maging ganon ang trato sa kanila, lalo na kapag ang tumatrato sa kanila ng ganon, yung kanilang mahal. Pero paano kung ang taong tumatrato sa iyo ng ganon ay hindi nararapat? Paano kung hindi ka na malaya para tratuhin ng ganon ng iba? Medyo nakakalito ba? Nalito din ako sa pa-intro ko eh. Anyways, hello po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kayo ba ay may nakitang mukha ko na on-cam video kahapon? Di ko kasi alam eh. Biglang nag-die down yung battery ko pero I think meron naman, mga 50 minutes The later part is wala na. Parang I'm not really sure. Anyways, so much of that. Dito na tayo sa ating tampok na kwento para sa araw na to na, ay nako, sobra. Dito lang sa inyong Dear Mama Mia. Masama bang maghangad ng pag-aaruga at pagmamahal mula sa iba? Siguro nga hindi. Kaya lang, may mga pagmamahal at pag-aaruga na hindi na natin nararapat tanggapin, lalo na kung meron nang nagmamay-ari sa atin. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shine. Kung bakit ako nagpapatago ng aking pagkatao, yun ay dahil hindi po ako proud sa naging buhay ko. Hindi ako proud sa mga pinagdaanan ko. Mama Mia, 10 taon na po ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, malinaw na malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye. Ang amoy ng kahoy na nababasa ng ambon. Ang langit na tila mas malawak pa kesa sa probinsya. At ang bahay ko na minana ko pa mula sa aking mga magulang. Oo nga pala, Mama Mia. Maaga po akong naulila sa mga magulang. Nag-iisa din po akong anak. Kaya wala po akong naging kahati na kapatid sa lungkot na nararamdaman ko nung magkasunod na nawala sa akin ang mga magulang ko. Wala akong naging katuwang sa pag-move on. Walang naging katuwang na dalhin ang mga alaala nila. Ang bahay ang naging tanging pamana sa akin ng mga magulang ko. Hindi lang lupa at dingding, kundi buong kabataan ko ay nandun sa bahay na yon. Lumaki ako doon, Mama Mia. Doon ako unang natutong maglakad sa sahig na kahoy na may konting langit-ngit na tuwing tinatapakan. Doon ako unang umiyak noon nang mabigo ako sa unang pag-ibig ko noong high school. Doon ko rin huling nakita ang mga magulang ko nang umingiti at tumatawa bago sila tuluyang nawala sa akin. Kaya naman kahit may trabaho na po ako sa bayan, pinili ko pa ring tumira doon sa bahay na yon. Nandun kasi ang mga alaala ko. Nandun ang mga alaalang nagpapangiti sa akin, lalo na tuwing nalulungkot ako. Tahimik ang bahay. Tahimik din ang lugar na yon. Hindi dikit-dikit ang mga kabahayan sa paligid. Ang pinakamalapit na kapitbahay sa akin ay kailangan ko pang lakarin ng ilang minuto sa ilalim ng araw o buwan bago ko pa marating ang kanilang tahanan.
Ang katahimikan dun sa lugar na yun ay kakaiba, Mama Mia. Hindi naman yung katahimikan na nakakabingi. Isa siyang klase ng katahimikan na may kasamang mga tunog ng kalikasan. Huni ng ibon sa umaga na tila ba umaawit at binabati ka ng magandang umaga. Tuwing gabi naman ay kuliglig ang maririnig mo sa paligid, na para bang nagsasabing payapa ang mundo, kaya malaya kang makapagpahinga at malaya mong ihiga sa iyong kama ang hapong-hapo mong katawan. At hangin ang nadidinig mo na dumadaan sa mga dahon ng mangga na nasa likod lang ng bahay ko. Pero sa katahimikan ding yun, minsan, mas ramdam ko po ang aking pag-iisa, Mama Mia. Hindi dahil sa wala akong kasama sa buhay, kundi dahil pakiramdam ko, kahit na may asawa ako, para po akong nag-iisa lagi sa mundo. Noong mga panahon na kasi ito, ang asawa ko ay nasa ibang bansa para magtrabaho. Isa po siyang OFW, Mama Mia, o Overseas Filipino Worker. 3 taon na kaming kasal noon. Pero halos kalahati ng 3 taon na yun ay magkalayo kami dahil sa kanyang trabaho. Sa simula, aaminin kong may tamis din namang hatid yung long distance relationship. May kilig at antisipasyon sa bawat tawag, sa bawat video call. Pero habang tumatagal, Mama Mia, nakaka-bore din pala yun. Habang tumatagal, nagiging pagsubok na ang mga kilig at antisipasyon. Hindi lang sa pagtitiis, kundi lalong-lalo na sa emosyon. Lalo na kapag sumasapit ang mga espesyal na okasyon. Gaya na lamang tuwing birthday ko. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, walang ni isang birthday ko na nandito siya sa tabi ko at sa Pilipinas, Mama Mia. Lagi siyang nagtatrabaho at kumakayod doon sa ibang bansa. 1 beses lang kaming nagpasko ng magkasama bilang mag-asawa. At sa 2 beses na yon ay magkalayo na kaming 2. Hindi ko po mapigilang mainggit, lalo na tuwing simbang gabi, tuwing nakakakita ako ng buo at masayang pamilya na nagsisimba. Sa totoo lang, Mama Mia, yun po ang isa sa mga rason kung bakit hindi po ako nagtatagal at natatapos ang simbang gabi. Yung inggit ko, hindi dahil sa tamad akong gumising ng madaling araw, kundi dahil ayokong simulan ang araw ko sa isang masakit sa mata. Mama Mia, may mga gabing gustong-gusto ko pong may kayakap, lalo na tuwing may bagyo sa aming lugar. May mga umagang gustong-gusto kong may kasabay na magkape o di kaya'y mag-almusal at kumain ng pandesal. Pero hanggang pangarap lang yon. Hanggang sa isip ko lang ang lahat ng yon. Dahil wala walang nandyan sa tabi ko para saluhan ako sa kalungkutan ng aking buhay. Ako lang mag-isa at ang bahay na aking pamana. Mama Mia, akala ko po doon na matatapos ang aking mga problema. Akala ko ang magiging problema ko lang yung lagi at araw-araw kong pagkamiss sa asawa ko. Hindi ko alam na may darating pa palang pagsubok, hindi lamang sa aming pagsasama bilang mag-asawa,
kundi sa aking katatagan bilang isang babae. Mama Mia, may bago po kaming kapitbahay. Isang lalaki na nakatira ilang metro lang mula sa bahay ko. Tawagin natin siya sa pangalang Kuya Delfin. Si Kuya Delfin ay matandang binata. Nasa early 40s na siya nung magkakilala kaming dalawa. Matangkad, malapad ang balikat, balat na moreno sa kakatrabaho sa bukid. Kung tutuusin, Mama Mia, yung kanyang katawan ay hindi naman katawan ng isang lalaking naglalagi sa gym, kundi katawan ng isang lalaking naghahanap buhay sa ilalim ng araw. Tahimik lamang si Kuya Delfin, hindi palaimik at lalong hindi rin siya tsismoso. Sa umaga, madalas ko siyang makita sa labas ng bahay niya. Siya po kasi ang nakabili sa ibinentang bahay ng aming kapitbahay. Lagi siyang nakaupo sa kahoy na gawa sa bangko na gawa sa kahoy. Lagi-laging may hawak siya ng tasa ng kape tuwing sumisikat na ang araw. Palaging ganoon ang kanyang eksena, na tila ba hindi nagbabago ang oras sa kanyang paligid. Kapag nagkakasalubong kaming dalawa, laging siya ang unang bumabati sa akin. "Oh, papunta ka na ba ng trabaho, Shine?" "Opo, kuya," sabi ko. Ngumingiti lang siya, Mama Mia. Isang tipid na ngiti, pero palagay ko ay may malalim na ibig sabihin. Yung ngiti na may malalim na kasamang tingin. Nung una, Mama Mia, wala lang sa akin ang lahat ng iyon. Probinsya itong kinalalagyan ko, kaya normal lang ang pagiging palangiti, palakaibigan, at magalang ng mga tao. Ganun kasi talaga kami sa probinsya. Laging nagbabatian, laging nagngingitian na para bang magkakilala ang lahat. Pero habang tumatagal, Mama Mia, may napapansin po akong kakaiba. Iba ang mga titig at tingin niya sa akin. Hindi ko naman nararamdaman na binabastos niya ako sa kanyang tingin. Hindi ko rin naman nakikitang hayok siya sa akin. Pero yung tingin niya, para bang may mabigat, para bang may gustong sabihin, para bang may mga bagay na matagal na siyang itinatago sa akin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin kapag nagsasampay ako ng mga pinaglabhan kong damit. Minsan naman kapag nagdidilig ako ng mga halaman. Minsan, kapag nagwawalis ako sa harap ng bakuran namin. Hindi ko siya kinukumpronta sa mga pasimpleng tingin niya sa akin na ganon. Ngumingiti lang ako kapag nagtatagpo ang mga tingin namin para hindi kami maging awkward sa isa't isa. Alam ko, Mama Mia, na isa sa mga pinagkakakitaan ni Kuya Delfin ay ang pagiging part-time manghihilot niya. Marami po ang nagpapahilot sa kanya kapag may mga pilay o lamig. Karamihan mga kabataan, yung mga makukulit, yung mga magagaslaw, kaya laging nagkakasakit, laging napipilayan at laging inuubo. Ang sabi ng karamihan ay magaling daw ang mga kamay ni Kuya Delfin. Magaling daw siyang maghanap ng pilay at lamig, Mama Mia. Tapos ang sabi pa ng iba naming mga kapitbahay may sarili daw siyang langis na gawa niya mismo mula sa pinaghalo-halong mga halamang gamot.
Hindi ko alam noon kung bakit mahalagang idetalye ito, Mama Mia. Pero pakiramdam ko, dapat nyo ring malaman ito. Alam mo, buti na lang talaga at dumating na dito sa bayan natin yang si Delphine. Para hindi na tayo bumababa pa ng lungsod para magpahilot. Yang anak ko, nako, ang dali-dali niyang makita ang mga lamig sa katawan. Pati nga mister ko eh. Pati nga rin ako, nagpapahilot din minsan. Sabi ng kaibigan kong si Lena. Mama Mia, sa totoo lang, medyo naku-curious na rin ako sa mga bagay na sinasabi nila tungkol kay Kuya Delphine. Hanggang dumating ang linggo na halos hindi ako makauwi nang hindi nangangalay ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung naniningil na ba ang katawan ko, Mama Mia, dahil sa minsan ay hindi na rin ako nakakapagpahinga ng maayos. Sunod-sunod po kasi ang mga trabaho ko. Kailangan ko ring mag-overtime ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo para matapos ang lahat ng deadlines at pinapagawa sa akin. Kaya naman pag uwi ko ng bahay, para akong binugbog sa sobrang pagod. Idagdag mo pa yung traffic sa lungsod, Mama Mia. Idagdag mo pa yung ketagal-tagal kong nag-aabang lagi ng masasakyan. Kaya naman yung balikat ko, pakiramdam ko ay parang may mabibigat ng bato. Yung likod ko, kapag tapos na ang trabaho, pakiramdam ko ay parang hinahati sa gitna. Ganun kasakit. Isang hapon, hindi ko na talaga kinaya. Kahit na kinailangan kong mag-overtime sa araw na yon, dahil sa sobrang sakit ng katawan ko ay hindi na ako nakapag-overtime. Buti na lang at nakita naman ng boss ko na nahihirapan na talaga ako at mukhang magkakasakit na nga. Kaya nung nagpaalam ako ay agad din naman niya akong pinayagan. Imbis na mag-overtime, nag-undertime pa talaga ako. Imbis na sa ospital pumunta, dahil takot din talaga ako sa ospital, lalong-lalo na sa karayom. Ang ginawa ko ay umuwi na lang ako sa bahay. Kahit na napakainit nung panahon na yun para mag-commute, ay ginawa ko pa rin, Mama Mia. Sabi ko, itutulog ko na lang at ipapahinga ko na lang ito. Pagdating ko sa bahay, napaupo ako sa may hagdan at minamasahe ang sarili kong balikat. Hindi ko na kinayang pumasok sa loob dahil sa sakit na nararamdaman ko. Oh, napano ka? Narinig kong tanong ni Kuya Delphine. Nandyan na pala siya sa labas ng bahay ko at nakatingin na pala sa akin. Nangangalay lang po. Marami kasi akong trinabaho mula pa nung nakaraang linggo. Sagot ko. Pumasok siya sa loob ng bakuran ko, Mama Mia. Lumapit sa akin at tumayo siya mula sa bangko niya. Hindi naman kami sobrang lapit pero sapat na yun para maramdaman ko ang presensya niya. Ilutin na kita, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Almost automatic ang pagtanggi ko. Naku, wag na po. Sa susunod na lang po, sabi ko. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko noon, Mama Mia. Na para bang automatic ko siyang tinanggihan. Na para bang may naramdaman akong kutob. Hindi takot, hindi rin kilig, kundi kakaibang kutob. Sige na. Madali lang naman to. Wag na po, ipapahinga ko na lang po. Sige po, Kuya Delphine, salamat po. Pagkatapos nun ay tumayo ako at walang sabi-sabing pumasok sa loob ng bahay.
Ewan ko Mama Mia, pero naging mabilis ang pagtibok ng puso ko nung nakapasok na ako. Hindi ko alam pero parang kinakabahan ako na ewan. Kinabukasan, imbis na maging maayos dahil nakapagpahinga ako, mas lalo pang lumala ang sakit ng katawan ko. Halos hindi ko na maitaas ang braso ko sa sobrang sakit. At nakakaramdam na rin ako na parang lalagnatin na ako anumang oras, Mama Mia. Pero kahit na gano'n ay pumasok pa rin ako sa trabaho. Hindi kasi pwedeng umabsent eh. Walang pwedeng mag-take over sa mga gagawin ko. Pag-uwi ko, andun na naman sa labas si Kuya Delphin. Alam mo, base sa itsura mo, mukhang mas masakit na yata ngayon, sabi niya. Na tila ba nababasa ang galaw ko. Hindi ko alam kung pagod lang ba talaga ang nararamdaman ko o mahina lang ang loob ko noon. O ano, hindi ka pa ba magpapahilot sa akin? Mukhang lalalayan eh. At sa pagkakataong yun, Mama Mia, pumayag po ako. Sige po, pero saglit lang. Ngumiti siya. Hindi naman yung ngiting malapad. Pero hindi nakaligtas sa akin ang kakaibang kislap sa kanyang mata nung pumayag akong hilutin niya, Mama Mia. Pinapasok ko siya sa loob ng bahay. Pinaupo niya ako sa papag na may banig. Dahil yun ang hinihingi niya, Mama Mia. Amoy na amoy ko ang kahoy at langis nung binuksan na niya yung kanyang pampahid sa akin. Napakatahimik. Wala akong naririnig kundi ang kuliglig sa labas at ang mahihinang pag-ihip ng hangin. Oo, Mama Mia. Gabi na po noon. Siguro dahil sa kagustuhan kong makapagpahinga ng maayos at mawala na rin ang sakit sa katawan ko ay pumayag na rin ako. Magpalit ka na muna ng komportabling damit, sabi niya. Kaya naman tumayo muna ako sa kinauupuan ko. Pumasok sa kwarto sandali at nagpalit ng maluwag na t-shirt at shorts. Bago pa ako lumabas ng kwarto ay nahagip ng paningin ko ang sarili kong refleksyon sa salamin. Bigla akong napatigil, Mama Mia. Hilot lang, Shine. Hilot lang to. Pagbalik ko sa labas ay wala na po si Kuya Delphin. Akala ko, Mama Mia, ay umalis na siya ng tuluyan. Ililigpit ko na sana yung banig na nasa papag nung biglang may kumatok sa pintuan. Shine, nandito na ako. Umuwi pala siya sa kanila. Pagbukas ko ng pinto ay umalingaw-ngaw sa ilong ko ang amoy niyang bagong ligo. Amoy sabon. Presko yung kanyang amoy. Malinis tignan ng kanyang itsura. Pinapasok ko siya at pagkatapos niyang isara yung pintuan ay umupo ulit ako sa papag. Medyo kinakabahan ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan, magpapahilot lang naman ako. Kinuha niya ang maliit na bote ng langis. Ipinahid sa palad niya. Hanggang sa dahan-dahan niyang itinaas ang likod ng suot kong t-shirt noon. Unang dampi ng kamay niya sa balat ko, napapikit po ako. Mainit ang palad niya, Mama Mia. Marahan ang bawat galaw niya. Maingat, na para bang sanay na sanay sa kanyang ginagawa.
Unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng balikat ko habang hinahaplos niya ito at hinihilot. Napapabuntong hininga ako nang hindi ko namamalayan. Relax ka lang, bulong niya. Nang tanggalin niya ang strap ng suot kong panloob, Mama Mia, para maabot ng maayos ang likod ko, ay nanigas po ako sandali. Alam ko naman parte yun ng paghilot niya sa akin. Pero nang maramdaman kong tuluyan itong umangat at lumuwag, para pong may kakaibang sensasyon na gumapang sa balat ko. Tahimik pa rin kaming dalawa. Parang nagtatantsakan sa isa't isa, Mama Mia. Hanggang sa unti-unting nag-iba ang direksyon ng kamay niya. Mula balikat, pababa. Mula likod, papunta sa harap. Napapitlag ako nung maramdaman kong nadampinan niya ang aking alam mo na, Mama Mia. Kuya Delphine, mahina akong sabi. Pero hindi ko po itinulak papalayo ang kamay niya. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro dahil na rin sa matagal na pag-iisa. Dahil na rin sa mga gabing wala akong kayakap. Dahil na rin sa ilang mga buwan na paghihintay ko ng pag-uwi ng aking asawa. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Halos hindi na ako makahinga dahil sunod-sunod ang paggalaw ng puso ko. Ang pagod na kanina ay pisikal, napalitan iyon ng init na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ang init na aking nararamdaman ay dahil ba dun sa langis na ipinahid niya sa katawan ko o dahil sa ginagawa niya sa balat ko. Matagal na kitang gustong lapitan, Shine. Mahina niyang bulong sa tenga ko. Ang boses niya ay bababa ngunit mabigat na para bang tinutukso-tukso ako, Mama Mia. Nang humarap siya sa akin, nakita ko ang kakaibang anyo niya. Hindi na yung tahimik naming kapitbahay. Hindi na yung kapitbahay na laging nilalapitan ng mga magulang tuwing may pilay at lamig ang katawan ng kanilang mga anak. Hindi na si Kuya Delphine na laging palabati ang nakikita ko sa kaniyang mga mata. Ewan ko, Mama Mia, pero nung tignan ko siya, nung magkaharap kaming dalawa, nababasa ko na tila nagbabaga ang pagnanasa sa kaniyang mga mata. At dun nga nagsimula ang isang malaking pagkakamali. Hindi ko alam kung ano ang mas malakas na puwersa sa akin nung gabing iyon. Yung pagod ba na nararamdaman ko? O ang pag-iisa ko sa bahay lagi? Nakatitig siya sa akin, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya nakikita bilang kapitbahay ko lang. Nakikita ko siya bilang isang lalaki. Isang presensyang matagal ko nang hindi nararamdaman sa malapitan. Isang presensyang matagal ko na palang kinakailangan nang hindi ko alam. Doon ako tumayo. Dapat akong tumayo, Mama Mia. Dapat din akong umalis. Dapat kong sinabi sa kanya na tama na. Pero ang katawan ko ay tila may sariling isip. Ang ilang mga buwan ng aking pag-iisa
Ang mga gabing kausap ko lang ay kisame at ang aking sarili. Ang mga umagang mag-isa ko lagi sa pagkainan. Lahat yun ay biglang nagsisiksikan sa dibdib ko. Lahat ng pakiramdam ng pangungulila parang biglang sumabog sa dibdib ko, Mama Mia. Shine. Mahina niyang tawag sa pangalan ko. Walang pilitang naganap. Walang pagmamadali. Para bang may kumpiyansa ang bawat galaw niya. Kumpiyansa na hinding-hindi ako hihindi sa gusto niya. Kumpiyansa na para bang sinasabi niya sa akin na alam niya sa pagkakataon na ito na wala akong ibang magagawa kundi ang bumigay sa lahat ng nais niya. Doon ako natakot, Mama Mia. Hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa kumpiyansang pinapakita niya, kundi sa sarili ko. Ang pagitan naming dalawa ay unti-unti pong nawawala. Hindi ko na maalala kung sino ang unang lumapit sa amin. Ang naging malinaw lang sa akin ay may sandaling pinikit ko ang mga mata ko at hinayaan kong lamunin ako ng init na matagal ko nang pinipigilan. Hindi marahas ang bawat galaw ni Kuya Delfin. Hindi rin naman romantiko, Mama Mia. Para bang pagpapalabas lang ng init. Ito ay isang pagkakamaling nabuo sa katahimikan. At nang matapos ang lahat, nang matapos kaming dalawa, ang una ko pong naramdaman ay hindi saya, kundi bigat sa dibdib, Mama Mia. Parang may nadagdag na anino sa bahay na dati ay puno lang ng mga alaala ng mga magulang ko at ng asawa kong nasa ibang bansa. Hindi ako nagsasalita habang inaayos ko ang damit ko. Si Kuya Delfin man ay tahimik din. Walang pangako, walang pag-uusap tungkol sa kung ano itong naganap sa pagitan naming dalawa. Pagbukas niya ng pintuan para lumabas ng bahay, ay naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Pero tila walang kasing lamig ang pakiramdam ko noon. Pinagmamasdan ko siya, Mama Mia, nabang papalayo siya sa bahay ko. Sa bawat hakbang niya pauwi, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na isang beses lang yon, na pagkakamali lang yon at hinding-hindi na yon mauulit pa. Ang hindi ko alam, Mama Mia, isang beses lang pala ang kailangan. Isang beses lang pala ay sapat na para mabuksan ang isang pinto papunta sa isang bagay na napakahirap ng pigilan. At ang pintong iyon ay napakahirap at mukhang imposible na ring pagsarhan. Mama Mia, hindi po ako nakatulog sa gabing iyon. Sa gabing may nangyari sa aming dalawa ni Kuya Delfin. Tumatawag sa akin ang asawa ko pero hindi ko sinasagot. Wala kasi akong mukhang maihaharap sa kanya sa video call. Isang beses lang din naman tumawag ang asawa ko. Nung hindi ko sinagot, hindi na rin naman siya tumawag ulit. Siguro iniisip niya na baka mahimbing na akong natutulog. Ang hindi niya alam, balisa ako habang nakahiga sa kama. Balisa at hindi mapakali dahil paulit-ulit sa isipan ko ang mga eksena namin ni Kuya Delfin kanina. Hindi ko alam kung paano ko yun buburahin sa aking alaala, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano pa ako aaktong normal.
Sa sumunod na mga araw, iniwasan ko po si Kuya Delphin. Lahat ng posibleng pagkakataon na magkikita at magkakatagpo ang mga mata namin ay iniwasan ko. Hindi na ako nagsasampay sa harap ng bahay. Kahit matagal pang matuyo ang mga damit sa likod, dun na ako nagsasampay. Kahit gumastos pa ako ng mga fabric conditioner dahil hindi natutuyo agad ang mga damit ko ay ayos lang. Hindi na rin ako nagtatagal sa harap ng bakuran ng bahay ko. Mabilis na akong pumapasok at lumalabas ng bahay. Lalo na kapag napapansin kong palabas na rin si Kuya Delphin. Pero Mama Mia, ang probinsya namin ay maliit lamang. At ang mga mata na sanay maghintay ay marunong magtiyaga para matsyempuhan ang kanilang hinihintay. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, ay bigla ako nalang naramdaman na may ibang presensya sa paligid ko. At base sa bigat ng dibdib ko, alam kong presensya niya iyon, Mama Mia. Hindi ka na nagpapahilot sa akin ah. Sabi niya, na tila ba normal lang ang lahat. Hindi ako agad humarap. Sa totoo lang, nangangapa ako noon ng mga salitang sasabihin ko na hindi ako magmukhang defensive, na parang normal lang ang lahat. Okay na po ako, Kuya Delphin, sabi ko. Sandaling may katahimikan na namayani sa aming dalawa. Galit ka ba, Shine? Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Galit ba ako? Kung oo, kanino naman ako nagagalit? Sa kanya ba? O sa aking sarili? Hindi po. Maiksi kong sagot sa kanya. May mga sandaling ganoon, Mama Mia. Bigla-bigla na lang siyang sumusulpot sa loob ng bakuran ko. Hindi naman siya nananakot. Hindi naman siya nanggigipit. Gaya ng mga nakikita natin sa mga palabas sa telebisyon. Pero Mama Mia, lagi niyang dinadala sa akin ang alaala ng nangyari sa amin. Hindi man niya tahasang sinasabihan ako tungkol sa mga bagay na yon, pero sa pamamagitan ng paraan ng pagtitig niya, mabagal, mapanuri, na tila ba may lihim kaming dalawa na siya lang ang komportabling dalhin. At unti-unti, sa tuwing nagkakasalubong ang mga mata namin, ay tila bumabalik ang init ng pakiramdam ko na pilit ko pong tinatabunan. Isang gabi, Mama Mia, nagkaroon po ng scheduled brownout sa amin. Ganun po sa aming probinsya. Kasi kulang po ang supply ng kuryente, nagkakaroon po ng mga scheduled brownout. Madilim ang buong paligid. Hindi ko alam noon ang schedule ng brownout kasi nga nasa trabaho ako nung nag-announce ang kapitan namin. Kaya nung umuwi ako, madilim talaga ang paligid. Ang tanging liwanag lang na tumatanglaw ay ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ko. Tahimik ang paligid, para bang maagang natulog ang lahat ng tao. Ganun din naman talaga sa probinsya eh. Maagang nagtatapos ang araw. Maagang kumakain at natutulog at nagpapahinga ang lahat. Lalo na sa pagkakataong ganito, sa pagkakataong walang kuryente. Pero ewan ko, Mama Mia, tila mas tahimik ang paligid kesa sa dati. Hanggang sa may kumatok. Alam ko kung sino ang kumakatok na yon bago ko pa man pagbuksan ng pintuan. May kandila ka ba?
Tanong niya. Alam kong dahilan niya lang yun para pumunta sa bahay ko. Nasa bahay lang naman siya buong araw. Kaya imposibleng hindi niya alam ang mangyayaring scheduled brownout. Imposibleng hindi niya narinig ang announcement ng barangay. Mama Mia, alam kong dahilan niya lang yon. At alam ko ring hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit niya ako pinuntahan. Ewan ko rin sa aking sarili. Hindi ko rin maintindihan noon ang sarili ko. Kung bakit kahit alam ko, hindi ko magawang pigilan ang mga nagbabadyang mangyayari sa amin. Dapat sana hindi ko siya pinagbuksan, 'di ba? Dapat sana nagkunwari akong walang tao o di kaya'y tulog na ako. Pero hindi. Pinagbuksan ko pa rin siya. At muli, sa pagitan ng dilim at ng katahimikan, nadulas ulit ang hangganan na pilit kong itinatayo. Mama Mia, hindi ko na po bibilangin dito sa inyong programa kung ilang beses na ulit ang bagay na yon sa pagitan naming dalawa ni Kuya Delfin. Ang mahalaga ay malaman ninyo na sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa aming dalawa ay mas kumakapal po ang takot ko. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil nararamdaman kong kaya ko palang lokohin. Hindi lamang ang asawa ko, kundi maging ang sarili ko ng ganito. Mama Mia, sa totoo lang, kahit na may takot sa puso ko, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko po napipigilan ang mga pangyayari sa tuwing pinupuntahan niya ako, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Minsan nga, para na akong nag-aabang sa kanyang pagdating . Minsan nga, hindi ako natutulog hanggat hindi siya kumakatok sa pintuan ko. Hanggang isang umaga, Mama Mia, nagulat ako dahil tumawag ang asawa ko. Hindi naman siya tumatawag kapag umaga. Ang tinatawag niya lang lagi ay gabi. Uuwi ako next month, mahal. Masaya niyang sabi. Dapat ay natuwa ako. At natuwa naman talaga ako. Totoo yun, Mama Mia. Natuwa ako dahil uuwi na rin sa wakas ang asawa ko. Pero kasabay ng sayang nararamdaman ko ay ang takot na parang biglang kumapit sa sikmura ko. Paano kung may makapansin? Paano kung biglang may magsabi? Paano kung si Kuya Delfin mismo ang magsalita ng mga bagay tungkol sa amin? Alam ko, Mama Mia, alam ko na posibleng mangyari yon. Posibleng gawin niya yon dahil wala naman talagang mawawala sa kanya. Hindi katulad ko, single at wala pong sabit si Kuya Delfin. Kaya alam ko na kung magkabukuhan man, sa akin may pinakamalaking mawawala. Pagkatapos ng tawag na yon, ay hindi na ako mapakali sa aking sarili. Ewan ko, pero pagkatapos ng tawag na yon ay napapansin ko rin na tila nag-iba din ang mga kinikilos ni Kuya Delfin. Hindi naman niya alam . Hindi ko naman sinabi sa kanya na tumawag ang mister ko at sinabing uuwi na ito. Totoo ba talagang may nagbago kay Kuya Delfin? O dahil lang sa matinding takot at konsensya ko, kaya ko nakikita ang mga bagay na yon? Mas madalas na kasi siyang nakatanaw mula sa bahay niya hanggang sa bahay ko.
Mas tumatagal ang mga titig niya sa akin. Kapag nagtatagpo ang mga mata namin kahit nasa magkabilang bahay kami, ay hindi na niya itinatago ang pagnanasa sa mga tingin niya. Hindi na niya itinatago ang kakaibang init na nararamdaman niya. Isang beses, Mama Mia, gabi iyon, nasa bahay na naman kami. Pinuntahan na naman niya ako. At syempre, hindi na naman ako nakapagpigil. Pagkatapos naming magsalo sa init, ay bigla niya akong itinanong, "Kailan ang uwi ng mister mo?" Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla din akong kinabahan sa tanong niya na iyon, Mama Mia. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo. Pero tinitigan niya ako na para bang hinihintay ang sagot ko sa tanong niya. Na para bang ang pagtitig niya ay paraan niya para hindi ako makapagsinungaling sa magiging sagot ko. Makalipas ang ilang sandali ay sinagot ko siya ng katotohanan. Sa susunod na buwan, sabi ko. Tumango lang siya, walang ekspresyon ng kanyang mga mata. Doon ko naisip, Mama Mia, kailangan ko nang tapusin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa ni Kuya Delphin. Pero paano mo nga ba tatapusin ang isang bagay na hindi mo naman kailanman pinangalanan? Paano mo nga ba tatapusin ang isang bagay na hindi mo naman alam kung papaano nag-umpisa? Mama Mia, habang papalapit ang pag-uwi ng asawa ko, mas lalo pong dumadagundong sa kaba ang dibdib ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Sa tuwing maririnig ko ang mga yapak ng paa mula sa labas, napapabangon ako bigla. Sa tuwing may makina ng motor na dumadaan, naiisip kong baka may mga chismis nang kumakalat sa paligid. Mama Mia, ewan ko. Wala namang nakakakita dahil sinisigurado naman ni Kuya Delphin na kapag pumapasok siya sa bahay ko, ay gabing-gabi na. Tapos tulog na ang lahat ng tao. At kapag tapos na naming gawin ang pakay niya, umaalis naman siya at hindi na nagpapamadaling araw sa loob ng bahay ko. Kaya kung tutuusin, kung iisiping mabuti, walang nakakakita, walang nakakaalam sa mga pangyayari. Pero siguro, Mama Mia, konsensya ko na rin ang tumutugis sa akin kaya ako nakakaisip na baka may nakapansin, na baka may lihim ng nakaalam pero hindi lang nagsasabi sa amin. Baka may chismis ng kumakalat na hindi pinaparinig sa amin ng sadya. Mama Mia, isang gabi, matapos na may mangyari sa amin, ay nilakasan ko ang loob ko. Kinausap ko na si Kuya Delphin. Hanggang dito na lang itong nangyayari sa atin, sabi ko. Hindi siya nagulat. Parang matagal na niyang alam na darating din ang pagkakataong yun. Dahil ba pauwi na ang asawa mo? Tanong niya. Hindi. Dahil sa sarili ko. Tumahimik lamang siya sandali, Mama Mia, na para bang nag-iisip kung ano ang susunod niyang sasabihin. Pagkatapos noon ay tumango siya. Akala ko magiging magaan na ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Hindi pala ganun kadaling burahin ang isang bagay na minsang naging kanlungan
ng kahinaan ng iyong katawan. Mama Mia, sumunod naman po si Kuya Delphin. Sa gabing iyon ay natapos ang gabi-gabi niyang pagpunta sa akin ng palihim. Kinabukasan, kahit na nag-antay ako, ay walang Kuya Delphin na kumatok sa pintuan ko. Walang Kuya Delphin na sumiping sa kama ko. Napahinga ako ng maluwang. Oo, eto ang gusto ko. Yung matapos na kung anuman ang namamagitan sa aming dalawa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pero sa bawat araw na nagdadaan, aaminin ko Mama Mia na may takot pa rin sa aking puso't isipan. Paano kung bigla na lang magbago ang isip ni Kuya Delphin? Paano kung bigla na lang ulit niya akong puntahan? Paano kung sa pagpunta niya, hindi ko na rin mapigilan ang aking sarili? Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa tatapusin ang mga pagkakamali ko. Hanggang sa dumating na ang araw na umuwi na nga ang asawa ko. Nung dumating siya, aaminin kong may tuwa naman akong naramdaman. Pero ang kakambal ng tuwang iyon ay ang kakaibang kaba. Kinakabahan ako Mama Mia. Pakiramdam ko anumang oras ay maaaring masiwalat ang kasalanan at pagkakamali ko. Minsan, nakikita ko ang asawa ko, pati na rin si Kuya Delphin na nagkukwentuhan sa labas ng bahay namin. Nakangiti pa ang asawa ko. Napaka-friendly niya kay Kuya Delphin na para bang magkasundo sila. Ako naman ay tumatango, ngumingiti na parang normal lang ang lahat. Pero sa totoo lang, ang loob ko ay gusto nang sumabog sa sobrang kaba. Si Kuya Delphin naman Mama Mia, tahimik lang din. Napapangiti din sa mga kwento ng asawa ko. Pero ang mga mata niya, hindi nakakaligtas na paminsan-minsan ay napapadako sa akin. Alam mo ba Mama Mia na binigyan pa ng asawa ko si Kuya Delphin ng mga pasalubong kahit kakakilala pa lang niya dito? Pakiramdam niya raw ay parang totoong kuya niya si Kuya Delphin. Dun ako kinabahan. Lalo pa Mama Mia nung minsang nag-inuman silang dalawa. Takot na takot ako. Baka malasing si Kuya Delphin. Baka madulas siya. Baka masabi niya ang tungkol sa aming dalawa. Dahil sa sobrang takot ko, dun ako nakapagdesisyon. Kinabukasan, sinabi ko sa asawa ko na baka mas mabuting iparenta na lang namin ang bahay ng mga magulang ko at lumipat muna kami sa biyanan ko. Dahil mag-isa na lang din naman ang nanay niya noon sa bahay. Ang kaniyang mga kapatid din kasi ay may sari-sarili na ring mga pamilya at may sari-sarili na ring mga bahay na tinitirhan. Mama Mia, kahit na nung una ay ayoko talagang makisama sa biyanan, yun po ang inirekomenda ko sa kanya para tuluyan akong makaiwas kay Kuya Delphin. At dahil may sakit na ring iniinda ang nanay ng asawa ko, ay napakabilis din niyang pumayag sa suhestyon ko. Alam mo, mahal, yan talaga ang iniisip ko eh. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo nang hindi ka ma-o-offend. Kasi si nanay may sakit na rin siya. Kailangan na rin niya ng mag-aalaga. At dahil tayo yung wala pang anak, baka mas maigi kung tayo muna ang mag-alaga sa kanya. Maganda yung naiisip mo, mahal. Mahaba niyang pasasalamat sa akin.
Ang hindi niya alam, Mama Mia, hindi naman talaga ang pag-aalaga at pag-aalala ko sa nanay niya ang tunay na dahilan kung bakit ako lalayo sa bahay ng mga magulang ko. Ang tunay kong dahilan ay ang takot na unti-unting lumalamon sa akin. Takot na baka isang araw may biglang magsalita. Takot na baka maulit kapag umalis siyang muli. Takot na baka tuluyan akong mahulog sa bagay na hindi ko na kayang kontrolin kalaunan. Agad naming pinarenta ang bahay ng mga magulang ko. Umalis kami bago pa siya muling makaalis ng bansa. At sa huling tingin ko sa bahay, Mama Mia, na kinalakihan ko, sa bahay kung nasaan ang mga magagandang alaala ko tungkol sa aking kabataan at sa aking mga magulang, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Dahil sa pagkakataon na yon, hindi na lang mga alaala ng aking kabataan at ng aking mga magulang ang aking naiiwan doon, kundi mga alaala ng isang lihim. Isang lihim na mananatiling nakabaon sa katahimikan ng probinsya at sa katahimikan ng bahay na yon. Lumipat kami sa bahay ng biyanan ko 1 linggo matapos ngang isuhestyon ko sa asawa ko na parentahan ang bahay ng mga magulang ko. Ang bahay nila ay mas malapit sa kabayanan, mas maraming kapitbahay, mas maingay, mas maraming ilaw sa gabi. Sa unang tingin, Mama Mia, tila mas ligtas ito. Iniisip ko noon na siguro ito ang magiging daan para makalimutan ko ang malaki kong kasalanan. Sa umaga, gigising ako ng mas maaga kaysa sa asawa ko. Maghahanda ng almusal, magtitimpla ng kanyang kape, aayusin ang kama namin, aalagaan din ang nanay niyang may sakit at sisiguraduhin nakakain na ito. Lahat ng kilos ko ay halos mekanikal. Ganun ata talaga, Mama Mia, lalo na kapag nasa loob ka ng bahay ng iyong mga biyanan. Parang dimetro ang bawat kilos mo. Ayoko may masabing masama sa akin ng biyanan ko. Mas naging maingat din ako sa aking pananamit. Kasi, syempre, ayokong may masabi siyang hindi maganda tungkol sa akin. Mas naging extra malambing din ako sa asawa ko. Iniisip ko, Mama Mia, na yun ang magiging paraan ko para makabawi ako sa mga pagkakamaling nagawa ko sa kanya, kahit hindi niya alam iyon. Tahimik lamang ako sa totoo lang. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Kahit anong gusto kong pigilan, hindi talaga mapipigilan ang pagdating ng araw na muli na namang aalis ang asawa ko. Bakit kasi kailangan mo pang mangibang bansa eh? Pwede namang dumito na tayo. Mahal, gusto kong makapundar tayo ng mga bagay na sariling atin, hindi yung pamana sa atin ng mga magulang natin. Gusto kong maging maayos ang lahat bago pa natin planuhin ang pagkakaroon natin ng anak. Gusto ko kapag magdesisyon na tayong mag-baby, may negosyo na tayo para hindi na ako kailangang umalis pa sa tabi mo. Niyakap niya ako ng mahigpit at siniil ng halik kahit sa harap ng kanyang nanay. Nung magpaalam na ang asawa ko, Mama Mia, akala ko makakahinga na ako ng maluwag. Hanggang isang araw, pag-uwi ko galing sa trabaho ay nagulat ako dahil may isang pares ng sapatos na panlalaki sa labas. Nung pumasok ako ay gulat na gulat ako dahil andun ang biyanan ko. Nakaupo sa sofa habang may humihilot sa kanyang mga paa. At ang tagahilot na yun ay walang iba kundi si Kuya Delfin, Mama Mia. Halos mabitawan ko ang dala ko noong isang tray ng itlog na dinaanan ko pa sa may palengke.
Natakot ako nung makita ko si Kuya Delphin. Hindi ko aakalain na matutuntun niya ako. Nung makita ako ng biyanan ko ay tinawag niya ako. "Halika, Shine!" Naku, hindi mo sinabi sa akin na may kapitbahay ka palang napakagaling humilot. Magkapitbahay daw kayo ni Delphin? Pilit akong ngumingiti. Pilit pinapamukhang normal ang lahat. Opo, Nay. Kuya Delphin, anong ginagawa mo dito? Inirekomenda siya sa akin ng kaibigan ko. Alam mo naman, mula nung ma-stroke ako, 'di ba? Hindi na ako makalakad ng maayos. Ganon din yung kaibigan ko, pero dahil sa pagmi-maintain ni Delphin sa kanya, unti-unti umaayos ang paglalakad niya ngayon. Kaya ang gusto ko sana, i-maintain ako ni Delphin. Alam na rin pala ito ng anak ko. Tinawagan ko siya kanina. Tuwang-tuwa nga siya nung malaman na si Delphin ang hihilot sa akin, ang magiging physical therapist ko. Mama Mia, kulang na lang noon ay lamunin ako ng lupa. Tiningnan ko si Kuya Delphin at parang nakakaloko ang ngiti niya sa akin. Matapos niyang hilutin ang biyanan ko, ay nakatulog ito matapos din naming kumain. Hindi pa nga umalis agad si Kuya Delphin dahil inimbitahan pa siya ng biyanan ko na kumain. Ayoko namang magmukhang bastos sa harap ng biyanan ko kaya tumahimik na lang ako. Pagkatapos kumain ay nagligpit agad ako ng mga pinagkainan. Bigla na lang akong niyakap ni Kuya Delphin mula sa aking likuran. "Namiss kita. Ang tagal kong inantay ng pag-alis ng iyong asawa." "Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo tapos na tayo? Bakit mo pa ako sinundan dito? Paano kung marinig ka ng biyanan ko?" "Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo maririnig. Tulog na tulog na." "Kuya Delphin, parang awa mo na oh. Tapusin na natin to." "Hindi pwede. Hindi ako papayag, Shine. Hindi ako papayag na basta-bastan mo na lang akong ibasura pagkatapos ng lahat. Kung ayaw mong malaman ng asawa mo ang tungkol sa ating dalawa, hayaan mong ipagpatuloy natin ang ating nasimulan." Pagkatapos nun ay agad niyang pinagapang ang kaniyang mga kamay sa buo kong katawan. Nangingilabot ako noon, Mama Mia. Hindi na po init ang aking nararamdaman. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Galit, inis at pagkamuhina. Hindi ko na nararamdaman na nangangailangan ako ng katawan niya. Bagkus ay nagpapaubaya na lang ako para manatiling lihim ang aking kasalanan. At oo, Mama Mia, hanggang ngayon ay may nangyayari pa rin sa aming dalawa ni Kuya Delphin. 2 taon na kaming ganito. 2 taon na ring nasa ibang bansa ang asawa ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis sa pambablockmail sa akin ng demonyong si Kuya Delphin. Pero alam ko naman, Mama Mia, na may kasalanan din ako sa mga nangyari. Kaya ako po ikwinento ito sa inyong programa ay para kahit papaano gumaan-gaan man lang itong nararamdaman ko. Alam kong huhusgahan ako ng inyong mga tagapakinig. Sa totoo lang, Mama Mia, gusto ko na ring matapos itong buhay ko. Dahil sa tuwing may nangyayari sa amin, hindi na po ako nakakaramdam ng init at kasiyahan. Pandidiri at pagkamuhi na lang ang nangingibabaw sa puso ko. Hindi ko alam na ang isang pagkakamali pala ay ang magiging dahilan kung bakit para po akong nakakulong ngayon sa isang kulungang hindi nakikita ng mga mata ng tao. Hanggang dito na lamang po ang lahat, Mama Mia. Lubos na nahihirapan, Shine. Hoy, blackmail pa more. Naku naman, Shine. I don't know what to tell you, Shine. Di ko alam kung paano ka tutulungan sa sitwasyon mo. Pero gaya ng lagi kong sinasabi dito, kapag mahirap na ang sitwasyon,
palagay ko wala ka ng ibang daan na pupuntahan kundi ang pag-amin ng katotohanan. Para matigil na rin yung pambablockmail sa'yo, 'di ba? Hanggat kasi hindi ka umaamin at hindi nalalaman ng asawa mo ang totoo, iba-blackmail ka talaga ni Delphine. At kapag nangyari yun, wala rin namang kasiguraduhan na ang sikretong iyong itinatago ay hindi mabubulgar at hindi malalaman ng lahat. Baka nga kapag hindi ka kusang aamin, baka mas iskandaloso pa ang mangyayaring pangbubunyag ng inyong lihim na relasyon ni Delphine. Kung ako sa'yo, hindi ko naman sinasabing ito ang gawin mo dahil di ko naman alam kung kaya mo o kung anong iniisip mo, pero kung ako sa'yo, ngayon pa lang, aamin na ako sa asawa ko, makikipaghiwalay ng maayos, at iiwan na rin si Delphine ng tuluyan. Yun lang ang tanging paraan, Shine. Unless, di ko naman sasabihin dito, baka mapaul ako. Basta, alam nyo na yun. Pero, para sa akin talaga, walang sikretong hindi nabubunyag sa tamang panahon Nabubunyag at mabubunyag talaga yan. So, hanggat hindi pa nagiging iskandaloso ang lahat, hanggat hindi pa nae-eskandalo ang pangalan mo at ang pamilya ninyo, ngayon pa lang umamin ka na. Ngayon pa lang, harapin mo na ang iyong pagkakamali. Ganun naman talaga sa buhay. Lahat ng ginagawa natin may consequence. Kapag gumawa tayo ng mabuti, may magandang dulot. Kapag mali at pangit naman ang ginagawa natin, meron ding kabayaran. At para sa akin, hanggat maaga, bayaran mo na hanggat hindi pa malaki yung interest. If you know what I mean, di ba? Anyways, maraming salamat, Shine, sa pagbabahagi mo ng napaka-controversial na kwento ng iyong buhay. Alam kong meron na namang mga magagalit dyan sa comment section. Well, understandable naman, lalo pa yung mga legal na asawa dyan, diba? Alam ko, magagalit sila. Well, opinion nyo yan, pero please be gentle with Shine, okay? Be gentle with your comment. At syempre, gaya ng lagi kong sinasabi dito, please like at share this video at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe na rin dito sa ating channel, lalo pa kung hindi ka pa po subscriber. Please, maawa na po kayo. Nagmamakaawa. Hindi, joke. Kidding aside, mag-subscribe kayo para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload at kwentong inilalabas. At don't forget to click the notification bell Syempre, aside from being subscribers, meron ding mga tao na nagpa-member din dito sa ating channel. And for that, I'm so grateful sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga members. Hello ako sa members natin, ang pinakamatagal na si Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Macdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Mary Ann Hineza, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Jasmine Magbanwa, at Marlia Giana Shane. Maraming salamat sa inyong pagpapamember, pagtitiwala at pagmamahal dito sa ating channel. And speaking of pagmamahal, meron din namang nagmamahal sa channel natin na pinapakita sa pamamagitan ng araw-araw na panonood at hindi pagsiskip ng ads. Gaya na lang ni na Lailena Season, maraming salamat. Charlene Baclohan, hello sa'yo. Princesita Miralles, Rachel Hundangan, maraming salamat. Hello din ako sa laging nakikinig sa atin na si Gladys Bakbak. Maraming salamat din kay Alcura Ukit, Rosie Lee Espinosa, maraming salamat sa iyo. Poriza Tagiwalo, hello din kay Ma'am Judith McGovern. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. Hanggang sa susunod po nating kwento, abangan niyo po ang susunod nating episode. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Mwah! Paalam! Ingat po! Love you!